Hello, good morning po. Good morning. Bali Sunday po ngayon, no? Samahan niyo po sana ako sa aking pagdi-devotion ngayon dito sa 1 Samuel chapter 8 hanggang 10 po. Let's pray po muna. Father God, aming amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa na nagbigay buhay sa amin lahat. Salamat po Lord sa inyong salita na aming mababasa ngayong umagang ito. Lord, lagi niyo po kaming bigyan ng lakas ng loob at talino, sipag sa aming pagbabasa at pag-aaral ng inyong mga salita, O God, at pag-share din ng inyong mga salita. Lord, nawa lahat ng inyong mga salita, Lord, ay lagi naming maisa puso't isipan at maisa buhay. Salamat sa iyong makapangyarihang mga salita na nagbibigay buhay sa amin, Lord, nagpapatatag, nagbibigay ng kaalaman, karunungan, katuwiran at katagumpayan sa amin lahat, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So, simulan na natin. Dito sa verse 8, humingi ng hari ang Israel. Nang matanda na si Samuel, ginawa niyang mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. Ang panganay niya ay si Joel at ang pangalaway si Abias. Sila'y nagsilbing hukom sa Beersheba, ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. Dahil dito, ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na po kayo. Ang mga anak naman ninyo'y hindi sumusunod sa inyong mga yapak. Kaya't ipili ninyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't nanalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, "Sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang itinakwil nila bilang hari nila. Ang ginawa nila sa iyo ngayon ay ginawa nila sa akin mula pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa'y tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sundin mo sila, ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na nais nilang mamahala sa kanila." Verse 10, lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kanyang mga kawal. Ang iba'y sasakay sa kanyang karwaheng pandigma. Ang iba namay sa hukbong kabayuhan at ang iba na may maglalakad sa unahan ng mga karwahe. Ang iba'y gagawin niyang opisyal para sa libo-libo at sa 50 at ang iba'y pagtatrabahuhin niya sa kanyang bukirin at sa paggawaan ng mga sandata at sasakyang pandigma. Ang iyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang
manggagawa ng pabango, mga tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at ibibigay sa kanyang mga opisyal. Kukunin din niya ang 10% bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at opisyal ng palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamaganda ninyong baka, kabayo at asno upang magtrabaho para sa kanya. Kukunin din ang 10% bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili, ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh. Hindi pinansin ng mga Israelita ang mga sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, basta gusto naming magkaroon ng hari upang kami maging katulad ng ibang bansa at upang ang aming hari ang siyang mamamahala at mangunguna sa amin sa digmaan laban sa aming mga kaaway. Nang mapakinggan ni Samuel ang kanilang kahilingan ng mga tao, sinabi niya ang mga ito kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, pagbigyan mo na ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Pagkatapos nito'y pinauwi na ni Samuel ang mga Israelita sa kanilang bayan. Chapter 9. Nagkita sina Saul at Samuel. Sa liping ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki, siya'y si Kish, na anak ni Abiel at apo ni Seror, mula sa sambayanan ni Bekorat at sa angkan ni Afia. Si Kish ang ama ni Saul, na siya namang pinakamakisig at pinakamatangkad na lalaki sa buong Israel nung panahon na yun. Minsan nawala ang mga asno ni Kish, kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Naghanap sila sa buong kaburulan ng Ephraim at sa lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa Alim, ngunit wala rin doon. Nagtuloy sila sa Benjamin at wala rin silang natagpuan doon. Nakarating sila ng Suf, ngunit wala pa rin silang nakita. Kaya't nagyaya nang umuwi si Saul. Sinabi niya sa kanyang kasamang lingkod, umuwi na tayo at baka tayo naman ang inaalala ng aking ama. Sumagot ang kanyang kasama, sandali lang, sa lungsod na ito ay may isang lingkod ng Diyos, sabi. Ginagalang siya ng mga tao sapagkat nagkakatotoo ang anumang sabihin niya. Pumunta tayo sa kanya, baka sakaling maituro niya sa atin ang ating hinahanap. Sinabi ni Saul, anong maibibigay natin kung pupunta tayo sa kanya? Ubos na ang baon nating pagkain. Sumagot ang katulong, meron pa akong 3 gramong pilak. Ibibigay ko na ito sa kanya para ituro sa atin ang ating hinahanap. Noong panahong iyon, ugali ng mga Israelita na lumapit sa isang manghuhula kung may sinasangguni sa Diyos. Manghuhula ang dati nilang tawag sa propeta. Manghuhula ang dating tawag nila sa propeta. Sinabi ni Saul, sige tayo na, pumunta tayo sa sinasabi mong lingkod ng Diyos. At nagpunta nga sila sa lungsod na kinaroroonan ng nabanggit na lingkod ng Diyos. Sa daan nagkasalubong sila ng mga dalagang sasalok ng tubig. Narito kaya ang aming manghuhula? Tanong ni Saul sa mga dalaga. Sumagot ang mga dalaga, opo. Kararaan lang niya papunta sa altar sa burol.
sapagkat maghahandog doon ang mga tao. Lumakad na kayo at pagpasok ninyo sa lungsod ay makikita ninyo siya. Magmadali kayo upang maabutan ninyo siya bago makaakyat sa altar para kumain. Hindi kakain ang mga taong naroon hanggat hindi siya dumarating, sapagkat kailangan munang mabasbasan ang mga handog. Pagbasbas saka kakain ang mga panauhin. At nagtuloy nga sila sa lungsod. Papasok na sila nang makita nila si Samuel na papunta naman sa altar na paghahandugan. Isang araw bago dumating doon si Saul, nagpakita kay Samuel si Yahweh at sinabi, bukas ng ganitong oras may darating sa inyong isang lalaki, taga Benjamin. Pahiran mo siya ng langis bilang pinuno ng aking bayang Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan at narinig ko ang kanilang karaingan. Nang dumating si Saul, sinabi ni Yahweh kay Samuel, iyan ang lalaking sinabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Nang dumating si Saul, sinabi ni Yahweh kay Samuel, iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, saan po ba nakatira ang manghuhula? Sumagot si Samuel, ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo-salo tayo sa pagkain. Bukas ka na ng umaga umuwi. Pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman, huwag mo nang alalahanin ang mga asnong hinahanap mo, sapagkat nakita na ang mga iyon. Sino ba ang pinakamimithi ng Israel kundi ikaw at ang sambayanan ng iyong parang tanong, no? Sabi ni Samuel, sino ba ang pinakamimithi ng Israel kundi ikaw at ang sambayanan ng iyong ama? Sumagot si Saul, ako po'y mula sa lipi ni Benjamin, ang pinakamaliit na lipi sa Israel, at ang aming angkan ang pinakamahirap sa aming lipi. Bakit po ninyo sinabi sa akin iyan? Si Saul, ang kanyang katulong, ay isinama ni Samuel sa handaan at ipinaupo sa upuan pandangal. May 30 ang naroroon panauhin. Sinabi ni Samuel sa tagapagluto, ihain mo rito ang bahaging ipinatatabi ko sa iyo. Inilabas ng tagapagluto ang pigi at hita ng handog at inihain kay Saul. Sinabi ni Samuel, narito ang bahaging ibinukod para sa iyo. Kainin mo sapagkat iyan ay inilaan sa iyo sa pagkakataong ito. Nang araw na iyon, kumain nga si Saul kasalo ni Samuel. Pagbalik nila sa lungsod, may nakahanda ng higaan sa ibabaw ng bahay para kay Saul. Doon siya natulog ng gabing iyon. Kinabukasan ng madaling araw, nilapitan siya ni Samuel at ginising. Bangon na at nang makalakad na kayo. Bumangon nga si Saul at silang dalawa ni Samuel ay lumabas ng lansangan. Nang paglabas na sila ng lungsod, sinabi ni Samuel, paunahin mo na ang katulong mo at mag-usap tayo sandali. Sasabihin ko sa iyo ang ipinasasabi ng Diyos. So chapter 10. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binuhusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, binuhusan kita ng langis ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pamumunuan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway. Ito ang magiging palatandaan na ikaw nga ang hinirang ni Yahweh upang mamahala sa kanyang bayan.
paghiwalay natin ngayon, may masasalubong kang dalawang tao sa tabi ng libingan ni Raquel. Sa Selsa na sakop ng Benjamin, sasabihin nila sa iyo na nakita na ang mga asnong hinahanap mo at ikaw naman ngayon ang inaalala at ipinagtatanong ng iyong ama. Sa dakong paraon, may masasalubong kang 3 lalaki sa may malaking puno sa Tabor. Papunta sila sa Bethel sa altar ng Diyos. Ang isa'y may dalang 3 tupang maliliit at isa'y 3 malalaking tinapay at ang isa'y sisidlang balat ng puno ng alak. Mabatiin ka nila at ibibigay sa iyo ang 2 sa dala nilang tinapay. Kapag inalok ka, tanggapin mo pagdating mo sa burol ng Diyos. Sa may kampo ng Pilisteo, makakasalubong mo naman ang isang pangkat ng mga propeta na pinangungunahan ng mga manunugtog ng alpa, tamburin, flauta at lira. Sila'y galing sa altar sa burol at nagpapahayag ng propesiya. Sa oras na iyon, lulukuban ka ng Espiritu ni Yahweh. Ikaw ay sasama sa kanila at gagawin mo rin ang ginagawa nila. Magbabago ang iyong pagkatao kapag naganap na ang mga palatandaang ito. Gawin mo ang dapat mong gawin sapagkat sasamahan ka ng Diyos. Pagkatapos noon, mauna ka sa akin sa Gilgal at pupuntahan kita roon para ipaghain ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Hintayin mo ako roon ng 7 araw at sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. Nang maghiwalay sila ni Samuel, si Saul ay binigyan ng Diyos ng bagong katauhan at ng araw ring iyon, naganap ang lahat ng sinabi sa kanya ni Samuel. Pagdating nila sa Gibeah, nagkasalubong nga nila ang isang pangkat ng mga propeta. Lumukob kay Saul ang Espiritu ni Yahweh at siya'y nagpahayag din tulad sa ginagawa ng mga propeta. Nang makita siya ng mga nakakakilala sa kanya, itinanong ng mga ito, "Ano bang nangyayari kay Saul, anak ni Kish? Propeta na rin ba si Saul?" Isang taga roon ang sumagot, "Bakit naman hindi? Baka siyan pa ang kanilang pinuno." At dahil dito, nagsimula ang kasabihang, "Propeta na rin ba si Saul?" Pagkatapos ng pangyayaring iyon, si Saul ay nagpunta sa altar sa burol. Pagdating doon, si Saul at ang kasama niyang lingkod ay tinanong ng kanyang tiyo, "Saan ba kayo nagpunta?" Sumagot siya, "Hinanap po namin ang mga asno. Nang hindi ko makita, nagtuloy kami kay Samuel." Sinabi ng kanyang tiyo, "Ano ang sinabi sa inyo ni Samuel?" Sumagot si Saul, "Sinabi niyang nakita na raw ang mga asnong hinahanap namin, ngunit hindi niya binanggit ang tungkol sa pagkakahirang sa kanya bilang hari ng Israel." Ang mga Israelita ay tinawag ni Samuel sa isang banal na pagpupulong sa Mispa. Sinabi niya ito, ang pinasasabi ni Yahweh, "Inilabas ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa mga Ehipsyo at sa mga kahariang nagpahirap sa inyo, ngunit itinakwil ninyo ako, ang Diyos na humango sa inyo sa kahirapan at nagligtas sa inyo sa maraming kagipitan. Itinakwil ninyo ako nang humingi kayo ng haring mamamahala sa inyo. Kaya nga lumapit kayo kay Yahweh, sama-sama ang magkakalipi at magkakasambahay." Nang matipon ni Samuel ang buong Israel sa harap ng altar ni Yahweh, nagpalabunutan sila at nakakuha ang lipi ni Benjamin. Pinalapit naman niya ang mga angkan sa lipi ni Benjamin at bumunot ang pamilya ni Matri. Sa kahuli-hulihan, pinalapit niya ang lahat ng anak ni Matri at ang nabunot ay si Saul.
na anak ni Kish, ngunit wala roon si Saul. Dahil dito, itinanong nila kay Yahweh, pupunta po kaya siya rito? Sumagot si Yahweh, naroon siya sa bunto ng mga dala-dalahan at nagtatago. Siya'y patakbong nilang pinuntahan at dinala sa mga tao nang mapagitna siya sa karamihan. Si Saul ang pinakamatangkad. Sinabi ni Samuel sa mga ito, ito ang pinili ni Yahweh, wala siyang katulad sa buong bayan. Sabay-sabay silang sumigaw, mabuhay ang hari. Inisa-isa ni Samuel sa mga taong bayan ang mga karapatan at pananagutan ng isang hari. Pagkatapos, isinulat niya ang mga ito at inilagay sa harap ng altar ni Yahweh. Pagkatapos, pinauwi na niya ang mga Israelita. Pati si Saul ay umuwi na sa Gibeah, kasama ang ilang matatapang na Israelita, mga lalaking ang puso'y hinipo ng Diyos. Ngunit may ilang tao roon na pakutyang nagtatanong, paano tayo maililigtas niyan? Nilait nila si Saul at hindi sila nabigyan ng handog sa kanya. Ngunit tumahimik lamang si Saul. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salitang aming narinig at nabasa ngayong umagang ito, Lord, na nagsasabi na ikaw ang hari, ikaw ang Diyos lamang na dapat naming sambahin sa aming buhay, O God. Walang ibang makapangyarihan kung hindi ikaw lamang, walang ibang Diyos kung hindi ikaw lamang, O Lord. Kaya sa iyo dapat lamang kami lumapit, sumamba, magtiwala, dahil ikaw ang aming Diyos, O God. Nawa nga, Lord, lahat ng tao, Lord, sa panahong ito ay lumapit na sa iyo, sa iyong paanan, sumamba, manalangin, magtiwala at sumampalataya lamang sa iyo, O God. Lord, ipuin mo palagi ang aming mga puso't isipan upang gumawa lamang ng tama, una para sa inyo at sa aming kapwa, O God. Lord, at nananalangin din ako sa kaligtasan namin lahat sa panahong ito, Lord. Alam namin na inaayos mo na ito, O Lord, at muling babalik na ang maayos naming pamumuhay muli, O God. Salamat, Lord, dahil kami nagtitiwala sa iyo. Alam namin na papakinggan mo po ang aming bawat panalangin, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao, O Diyos. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat sa umagang ito. Salamat sa pagsama niyo sa aking pagbabasa ng Biblia. Sana ay may mga natutunan po tayong lahat. At sa panahong ito, at kahit matapos na ang encode na to, tayo pa rin ay manalangin, magpasalamat, magtiwala lamang sa ating Diyos. Magandang umaga po. God bless po sa lahat.